Hindi pasado para sa isang guro na si Barry Tayam ang itinatakbo ng investigasyon at kapangyarihan ng Independent Commission on Infrastructure o ICI. Para sa kanya, labag sa saligang batas ang pagkakabuo ni Pangulong Bongbong Marcos ng naturang komisyon. Kaya naman, umapela siya sa Korte Suprema na ideklara itong unconstitutional at tuluyang buwagin. Alamin ang detalye sa report ni Margot Gonzalez. Magdadalawang buwan nang tumatakbo ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay ng flood control anomaly. Pero para sa isang concerned citizen at high school teacher na si John Barry Tayam, panahon na umano para buwagin ito. Sa kanyang petisyon sa Supreme Court, kinuwestiyon ni Tayam ang legalidad ng ICI na binuo sa ilalim ng Executive Order ng Pangulo. Git niya, kahalintulad ito ng Philippine Truth Commission na itinatag din sa pamamagitan ng EO at idineklarang unconstitutional noong 2010. Dagdag pa niya, walang legal standing ang pagkakabuo ng naturang EO, lalo pat may issue rin sa legalidad ng 2025 national budget ng ehekutibo. Kapag gagawa ka ng bagong komisyon o ng bagong agency sa gobyerno, magtatalaga ka ng bagong budget. So yung GAA natin, yung GAA 2025 natin, pending pa rin naman sa Supreme Court eh. So ginalaw nila, gumawa na sila ulit ng agency. Ginalaw nila yung pera ng 2025 na hindi pa tapos yung desisyon ng Korte Suprema doon. Bukod dito, hindi rin kumbinsido si Tayam sa paraan ng sinasagawang investigasyon ng ICI at sa kawalan nito ng contempt power. Anya, mas mainam na magkaroon ng batas na magtatatag ng isang independent commission na may mas matibay na kapangyarihan para imbestigahan ang mga irregularidad sa flood control projects. Kita natin, kahit yung ICI mismo, nung nagsabi na sila kay Saldico, hindi siya sumipot. Tapos sabi niya, tatanungin pa nila yung Korte kung ano yung pwedeng gawin dito or kung meron ba sila magiging contempt order o laban kay Saldico. Kung paboran man ako ng Korte Suprema, naniniwala ako meron namang pending na bill para bumuo ng bagong independent commission, yung IPC or Independent People's Commission na mas may power, na may, I could say, may contempt power o may ngipin pagdating sa pagpapatawag o pag-iimbestiga na may makailaman dito sa corruption, lalong-lalo na sa flood control. Samantala, inatasan naman ng Korte Suprema ang Office of the Court Administrator na bumuo o magtalaga ng mga special courts na tututok sa pagdinig at pagresolba ng mga kasong may kaugnayan sa katiwalian sa mga infrastructure projects. Bahagi ito ng pagpapatupad ng Strategic Plan for Judicial Innovations o SPJI na layuning paigtingin ang transparency, efficiency at accountability sa judiciary mula sa mga trial courts, Court of Appeals, Sandigan Bayan, Court of Tax Appeals hanggang sa Supreme Court. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News.